Matapos ipagbawal ang mga pogo, napansin ng ilang ahensya ng gobyerno na halos nawala na ang mga text scam. Sa mga pogo hub daw nang galing ang SIM cards na ginagamit sa panloloko at panghaharas. May unang balita, si Joseph Morong. Kung tahimik ang mga phone nyo at wala na kayong masyadong natatanggap na text scam, yan daw ay dahil sa piniigting ng kampanya at ban laban sa pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magmula po ng bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga text scams. Ganito rin ang napuna ng Department of Information and Communications Technology o DICT. When there was an order from the President for the immediate closure of the POGOs, malaki rin talaga yung binaba doon sa consumer complaints. Tahimik yung mga phones natin for yung mga scam na promos, yung mga iba't ibang uri ng scams natin. Sa mga raid ng PAOK sa mga Pogo Hub, libo-libo mga SIM card ang nakakumpiska nila. Hunyo noong nakaraang taon lamang sa raid sa isang Pogo sa Las Piñas, lampas 100,000 piraso ng mga unregistered SIM ang nakumpiska. Ayon sa PAOK, source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So, yun ang source nila ng ng mga SIM cards, pre-registered SIM cards. Sila yung may mga makina eh. Oo. That registers the SIM? Yeah, that registers the SIM na may mga fake identities. Pag binenta sa'yo, registered na eh. Ang singilan dyan, 500 ang bawat isa. Yes, the SIM. Na meron ng fake identities. Ito ay kahit legal daw na nakukuha ng mga Pogo ang mga SIM. Nung mga blanco pa, no, yung mga deactivated pa, yung mga may numbers na siya but hindi pa siya registered. Sa mga legal telcos natin kasi nga sila nagbebenta sila ng maramihan doon. As to the registration, siyempre hindi na nila namomonitor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act, ang end user ang dapat magre-rehistro ng numero sa SIM card. Ito ang nakikitang butas ng PAOK sa batas. Wala raw kasiguruduhan na totoong tao ang inirehistro sa telco. Ayon sa DICT, audit nila ang proseso ng pagrerehistro ng mga telecommunications company ng mga SIM card para malaman kung epektibo ba ito para maiwasan ang mga peking registration. Isang kautusan na ang inilabas sa DICT Secretary Ivan John Uy para bumuo ng isang SIM Card Registration Annual Audit Task Force. Ilan sa mga ipinapagawa ni Uy sa task force ay beripikahin kung totoo ang mga pagkakakilanlan ng nakarehistrong subscriber mula sa National ID System. Ayon sa Globe Telecom, nananatiling deactivated ang mga SIM nila hanggat hindi pa ito registered at na-verify. Pagkatapos pa lamang daw ng matagumpay na verification, magagamit ang kanilang mga SIM. Susunod daw sila sa audit na gagawin ng DICT dahil nakasaad din ito sa batas. Pabor din daw ang Dito Telecommunity sa audit na makakatulong sa mga Pilipino. May sarili raw silang app na nakaharang na ng lampas 19,000 na mga peking account at meron na raw silang 14 million na successful registrants. Sabi naman ng Smart, sinisiguro nila na nasasala nila ang mga scam messages at patuloy na binavalidate ang mga SIM registration nila. Ipinatutupad din nila ang mga patakarang alinsunod sa National Telecommunications Commission o NTC para maiwasan ang mga peking identities. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.